Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ng iyon, ang mga alagad ay nagkakahipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi pinatawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Babasahin ko po sa wikang Ingles. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came and he stood among them. Peace be with you, he said. After saying this, he showed them his hands and his side. And the disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. Then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Please be seated. Thank you, Lord. Ngayon po ay Fiesta ng Holy Spirit. I invite you, while sitting there, let us sing, Come Holy Spirit. Close your eyes. Feel the presence of God. Invite the Holy Spirit to enter your house. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Buksan mo po ang aming puso sa iyong mensahe. Panginoon, ipuin mo po ang aming puso.
upang ito'y matutong magmahal. Once again, come Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your holy special way. Glory to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Palakpakan natin ang banal na Espiritu. Okay. Sa ngalan po ni Brother Mike Vilante, ang ating punong lingkod, ay binabati ko po kayo ng happy anniversary. Ang layo ng aking pinanggalingan para lang sabihin sa inyo ang kaprasong papel nito. Alam niyo, simula na ako'y dumating dito sa New York, ako'y blessed na blessed. Alam po niyo kung bakit? Ang dami ko pong narinig ng mga kwento ng miracle. Yung mga kwento ng buhay nila na isinishare sa akin, sa kainan, kapag nababiyahe, sa hotel, etc. Sabihin ko sa nila, lahat ay kwento ng milagro ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, nakaka-bless ng kapatid. Pinagtanong sa akin si Father kanina, Father Conga, kung gano'n na daw tagal si El Shaddai. Pero yung tanong na yun, sinabi ko na lang nagkaroon kami ng disciples dinner. Dati po, pagtatapat ko na sa inyo, ayaw ko sa gawain. Naging Paris priest ako sa ibang lugar, pero ang mga El Shaddai, hindi ko pinapapasok sa ating simbahan. Ang iinay kasi. Saka ibang impression ko, ito sineshare ko rin sa Manila. Ewan ko, na-assign ko ako sa South Malate as Paris priest. Sa area na kung saan nandun ang PICC o Art Center. Sa area ng Rosemary Park. Naging Paris priest ako dyan. Nandyan pala yung gawain. Nung makita ko kapapal na tao, ako, patay na tao. I have no other choice but to talk to them. Kasi may kasal, may pinyag, may kumpi, may misa. They coordinate with me, the leaders of El Shaddai. I have no other choice but to do my work as parish priest. Pag may kakasal sila, ako mag-interview. Pag may bibinyagan sila, ako mag-prepare. Pag may kukumpilan, nasa akin ang record. Pag wala silang parit, hindi dumating, ako ang tatakbo. Pag walang magpapakumpisan, hindi dumating ang parit, ako magpapalit. Pero more than that, may siyempre ito, pinag-platter kami yan. Habang ako'y lumalapit na lumalapit sa gawain, doon ko nakikita ang mabubuting tao.
I have encountered wonderful people in that group. Napakabubuting tao. And their goodness changed my life. Of course, aside from the fact that while waiting for the papers, yung mga ikakasal, o yung mga bibinyagan na doon ako sa may sulok, habang in-interview ko yung iba, habang ako'y naghihintay, nakikinig ako ng preaching ni Brother Mike. Doon ko nagsimula ang aking involvement sa El Shaddai since 1995. Imagine that. Hindi pa ako pinapalis ni Brother Mike. And then, of course, answered prayer din ng nanay ko. Kasi gusto niya involve ako sa El Shaddai. Kaya ito, spiritual director ng matagal na panahon. At ako na may natutuwa ni Brother Mike kasi tuwing Tuesday, kapag nag-meeting siya sa Campbell, may oras kami mag-usap weekly about many things. Nakikinig ako sa kanya. Sa kanyang sharing sa akin, personal, at saka sa mga sinasabi na sa akin. Kaya malaking bagay din ang sinasabi ni Brother Mike sa aking buhay bilang isang pari. Kaya nakikinig talaga ako sa kanya, sa kanyang mga sinasabi. Okay? Kaya yun, na-enrich sa aking buhay ng gawain ito. At ngayon, dumadalaw ko sa iba't ibang prayer group, iba't ibang lugar, at doon ay patuloy akong nagpapahayag ng kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Okay. Well, babasahin ko lang naman sa iyo Biblia ngayong hapon. Okay. Katulad ng Israel ko na. I would like to stick to the Word of God. Okay. Ang inyong tema ay, basahin mo na, as the Father has sent me, I am sending you. Ang sabi dito, kung paano ako'y sinugo ng Ama, ngayon naman, sinusugo ko kayo. Pero tingnan natin yung background, yung sinasabi sa mga previous verses bago sinabi ni Jesus ang salita niya. Okay. Sabi dito sa verse 19, kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. They were together. Lagi silang nagtitipon. Sabi ni Brother Well kanina sa kanyang prayer, in the upper room. Nagtitipon sila sa upper room. Ang sabi sa Biblia, nakapinig ang kanilang pinto. Nakalakot. Naku, sa Pilipinas alam mo mga Pilipino, nagtatrabaho yan para magpagawa ng bahay. Kaya pag pumunta ka sa, nalaki ng bahay namin, lalo na galing Italy. Oo, may ano dyan may isang bahay dyan. Gusto, grabe, nalaki ng bahay. Galing abroad. Kung ang Amerikano nagtatrabaho para magbakasyon, ang Pilipino nagtatrabaho para magpagawa ng bahay. Palakihan yan. Naku. Pero ang bahay nila, daming rehas. Kahit na yung bintana ng CR, na ang kasya lang ay pusa, lalagyan pa ng rehas yan. Napansin nyo? Grabe. Naku. Pag sa Pilipinas ka nanood ng bahay, puro rehas yan.